Hallelujah. At binibigay sa ating speaker, si Brother Jojo. Amen. At tayo magsimula na. Siguro ay yung iba ay darating na lang sa mga tinakdang oras. But I believe ang oras ng Panginoon ay maiksi na. At tayo nag-start na ng 8:12 na. Dapat mga kapatid ay mag-start tayo ng 8 para hindi natin makain yung iba pang mga oras ng mga susunod na mga palatuntunan. Amen. So bago tayo mo po mga kapatid, tayo bumasa muna dito sa Mark yung mga may Bible ay buksan nyo dito sa Mark chapter 4:26. Doon na lang po. Huwag na sa Tagalog, dito na lang. Sa PowerPoint na lang, bro. Mark chapter 4:26. Sabi dito, araw daw. And he said, so is the kingdom of God, as if a man should cast seed into the ground, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. For the earth bringeth forth, siguro sa 27 na lang. Sunod ay in Genesis chapter 1 verse 26-27. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Let us pray and bow our heads. Hallelujah. Diyos na dakila at punong-puno ng biyaya at habag, narito kami muli upang patuloy na mangusap, makinig, mag-aral sa iyong salita. At ikaw ang kutumagpo sa bawat isa narito na patuloy siyang naganasa, na maunawaan, marinig ang iyong kapangyarihan ngayong umaga, O Lord. Kaya patuloy kang mahabag sa amin at ikaw mag-take control ng munting servicing ito hanggang sa pagkatapos ng aming gawain ngayong umaga, Panginoon. Be with us, O God. Ang lahat ng ito ay aming kinukumit sa iyong dakila at matapis sa pangalan. In the name, Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. At sa walang pagkatagal, tayo simula na para eksakto bago mag-9 ay maibigay na natin mga kapatid sa takdang oras ang bawat serbisyo natin. Hallelujah. Ngayon ang ating nais kong italakayin mga kapatid ay tungkol sa the whole wheat plant. Ngayon ang scripture na ginamit natin ay yung Mark. Amen. Kung saan dito ay he said, so is the kingdom of God, yes man should cast seed into the ground. So meron siyang hinasik na binhi dun sa ground.
At dumating ang time, ito ay umusbong, lumago, ito ay naging plant. Amen? But doon sa 29, sabi dito, but when the fruit is brought forth, immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. So, scripture na to, mga kapatid, na dumating na yung harvest. That's why ang hawak, mga kapatid, nung tao, nung farmer, ay hindi na siya naghahasik ng seed, kundi ang hawak niya ay sickle. Pag sickle na, mga kapatid, ang hawak ng isang farmer, hindi na siya nagtatanim, kundi siya nag-aani na. Pero ang tatalakayin natin, mga kapatid, ay hindi na yung panahon ng pag-aani. Amen? Makita natin kung ang panahon na to, mga kapatid, ay naihayag na ang mensahe, hindi na to panahon ng pag-aani. Naitawag na ang lahat ng pangalan, nai-redeem na ang bawat redeem subject, ay hindi na ito panahon ng pag-aani. Amen? Kaya nais kong tingnan natin, mga kapatid, na ang ating pag-aaralan ay hindi na about dun sa dalawang klase ng binhi. Ang una ay yung tares and wheat. Amen? Hindi na tayo nangungusap doon. Kaya nga ang title natin ay The Whole Wheat Plant. Diba? Hindi tayo nangungusap sa tares. Tayo nangungusap sa wheat plant. Amen? Para maitutok nyo lang yung ating isip dun sa title na ginamit natin na The Whole Wheat Plant. I'm not speaking about the tares. Although na merong mensahe na mystery ng wheat and tares. Amen? Na kung saan yung dalawa na yan ay nag-intertwine under ng 7 church ages. Pero ang pag-aaralan natin, mga kapatid, about the whole wheat plant, yung kabuuan ng whole plant. Kaya the question is, kung tapos na ang harvest at na-separate na ang tares among the wheat, may problema pa kaya? Kung na-separate na ang tares sa wheat, di ba? That's the question. Kung na-separate na, dapat wala nang problema. Di ba? Lahat ay maliligtas na kung lahat ay wheat plant. Kung lahat ay bahagi ng wheat plant. Okay? So tuloy mo lang, Brad. The whole wheat plant. Ito po, nandito po yung pinaka-illustration ng wheat plant. Amen? Meron tatlong three components ang isang plant. Ang wheat plant, meron tinatawag na stalk, the tassel, and the husk. Yung tassel ay ito yung pinaka-sanga ng halaman, ng plant. Ay yung stalk. Ang tassel, ito yung pinaka-flower head, mga kapatid. Siya yung pinaka-bulaklak na siya. Yung husk, ay ito na yung makikita mo na parang yan na yung seed. Di ba? Yan na yung husk. Yung outer part, mga kapatid, yan, ang tawag dyan ay husk. Okay? So, tandaan nyo, mga kapatid, yung mga term, para masundan nyo, mga kapatid, yung ating pag-aaral tungkol sa presentation na to. Now, to understand this subject, even more clearly, it will now be wise to approach it from the standpoint of the church through the ages. Diba? Kaya makita natin dito, merong number na 1 hanggang 7, type ng 7 church ages. Up until now, we have been thinking in the terms of the removal of the names of individuals. Diba? Maalala natin na tinalakay natin sa Sardisian Church Age, under ng 5 covenants, na may mga individual na kung sa'y naburay kanilang mga pangalan. Amen? Now, we want to consider not the individuals. Ngayon, hindi naman individuals, mga kapatid, ang pag-uusapan natin. Di ba?
Sabi dito,